Good morning mga kapitok! I'm Paul Kimbo. Welcome sa another episode of Pinoy Talk. Here we are again for another adventure and discovery of different culture, places, and authentic cuisine. Ang destination, Misamis Oriental. Kaya lang mga kabarkada, hindi ako nakasama eh. Sayang. Pero ang aking guest host na si Miss Ann Feo ay hindi tayo bibigoin para ipakita sa atin ang kagandahan ng tinaguriang northern part ng Mindanao. Embark on an unforgettable journey. Ride over raging waters. Indulge in undersea fantasies. Walk among treetops. Or go deep within the Earth's womb. Discover the land and its people. Take a trip to Northern Mindanao, the Philippines' eco-cultural destination. Hindi lamang eroplano ang pwedeng sakyan papuntang Misamis. Nirecommend din sa kanila ni Mr. Tagud na subukan ang pagsakay sa kanilang barko. Ngayong umaga, nandito tayo sa tanggapan ni Ginoong Steven Tagud, ang EVP at saka Chief Communication Officer ng Negros Navigation Company Incorporated or NENACO. Good morning, sir. Good morning, Anne. Meron pa po ba kayong gusto or ninanais na bigang halaga at pagbabago ngayong kapamilya nyo na po ang Super Ferry? Madami hong makakakita ng mga changes at para ho maiba yung isip ng tao na pag sinabing sasakay sa barko or magbabiyahe sa barko, iba yung kanilang notion. Pagsakay nila sa barko, gusto namin ipagmayabang, ipakita na may mga suites kami, may mga entertainment on board, amenities. Na masarap yung pagkain, yung amenities na parang kang nasa 3-4 star hotel. So ito yung ibang parang way para to discover the Philippines intimately. So, iba kasi yung experience on board na kasama po yung mga pamilya mo, yung pag nasa group kayo, mga barkada, mas masaya at bonding talaga. Nais ko pong imbitahan ang lahat ng tao na itry nyo ho ang sea travel as another option for seeing our country. Our country is very, very beautiful. Lahat po ng destinasyon andito at napakaganda ang ating mga beaches, ang kultura, ang mga pagkain, lahat nandyan. So, sumaman ho kayo sa amin. Ma! Alis na sila! Hindi naman pwedeng humabol. Miss Ann? Miss Ann? Miss Ann! Bye-bye! Gusto ko lang muna pasalamatan ang Pinoy Talk na dumalo at sumama sa amin at na-experience sila kung gaano kasaya sumakay dito sa barko. Ngayon ho, gusto kong anyayahan kayo na sumakay din kasama niyo mga pamilya at mga barkada para makita niyo naman na napakagandang Pilipinas at napakagandang biyahe dito sa dagat. Wow, exciting pala talagang maglakbay sakay ng barkong Negros Navigation. Kasi marami kang pwedeng gawin, hindi nakaupo ka lang. Tama si Sir Stephen, na para ka lang nag-check-in sa isang hotel, na bukod sa maganda na ang amenities ito, super relax pa ang paglalakbay, hindi ka mainip. So heto at bibigyan pa tayo ng karagdagang kaalaman ni Miss Ann tungkol sa mga barkong Negros Navigation, para hindi lamang ipakita sa atin ang malahotel nitong setup, pati na rin kung gaano ka-safe ang pagsakay dito. St. Michael the Archangel was launched last May 12, 2011. With this wonderful adventure, we are fortunate to experience and try their vessel. To know more about the vessel of Negros Navigation, let the captain tell us more. Magandang umaga. Nandito tayo ngayon sa Pilot's House. Tapos kakapanayamin natin si Captain Ariel Balagosa dito sa Captain's Bridge. Hi, Captain! Pwede ko ba kayong ma-interview sandali? Okay.
Captain, sa tagal na po ng paglalayag ninyo, ano po sa tingin ninyo ang pinag-iba ng Negros Navigation vessels sa ibang shipping company? Halos ang ibang shipping companies, same. Nang dahil covered tayo sa regulation. However, there are certain things na may iba talaga ang Negros. Maybe number one is yung loyalty ng crew, training, at saka support ng management. Aside from excellent and quality customer service, saan po sa tingin ninyo aspeto angat ang Negros Navigation vessels when it comes to safety handling and security measures? As far as safety handling and security measure is concerned, ang sabi ko kanina, regulation, covered tayo. Procedure, first, when embarking passengers, we do the searching of cargo ng mga Mata sa X-ray, the usual procedures po. Second, yung training namin sa tao namin, which is weekly yun. This is to evaluate ng makakayahan ng tao namin with regards sa safety. At bago tuluyang pumalaot ang barko, of course, travel with Negros Navigation would not be complete if you don't witness the dancing porters that will surely entertain the passengers. Cagayan de Oro ang tinuturing na gateway to Northern Mindanao, kung kaya't pagdating nila Miss Ann sa CDO, ay agad silang dumiretso sa bayan ng Medina, Misamis Oriental. The municipality of Medina is located in the eastern part of the province of Misamis Oriental. It is 120 kilometers away from the Golden City of Cagayan de Oro and 16 kilometers away from Gingoog City in the east, and its wharf has the deepest part of the Mindanao. The main products are coconut, banana, and corn. Medina falls under the sectoral type of climate, having minimal dry season but a very pronounced maximum rainfall from November and January. Bakit nga po pala tinawag na Medina? Tinawag siya na Medina because yung unang mga tao rito, all of them are natives, no, from the different mountain hills. And then, isa sa mga pari na na-assign is from Medina, from Spain. And Medina means Holy Land? Holy Land. In the Muslim areas, Medina means holy place. Holy Place. Holy place. And tugma lang din dito sa mga tao dahil napaka-religious ang mga tao dito sa Medina. That's why we are very peaceful because of that virtues na very religious yung mga tao dito sa Medina. Mayor, mga ilang barangays po meron ang Medina? We have 19 barangays ang Medina, and we are a population of 32,000 and a voting population of 22,000 also. Ano po kaya sa palagay ninyo kung bakit binabalik-balikan ng mga turista yung Medina? Anong rason? Anong meron sa Medina na kakaiba? Ang meron sa Medina that we are really blessed is all about the nature that we have. Specifically, Medina is always associated to Ducabi Resort. Because of our beautiful resort, particularly ang aming diving site, no?
maraming nakapag-offer ng magandang cottages, but not in our diving site. In our diving site, we have what we call a Japanese garden. And now, kami naman sa LGU, we are trying to develop also another resources na binigay sa amin is the Alibuag Spring. No? It's a cold spring na wherein the usual routine ng mga tao, after nila maligo dito sa Duca, doon sila naligo uli. Nagbabanlaw doon sa Alibuag Spring. So I think isa yan sa binabalik-balikan ng mga tao dito. And of course, the peacefulness of the area na nakakapag-relax talaga din ang mga bisita. Ang Duca Bay Resort and Restaurant ang itinuturing na isa sa mga tourist destination sa bayan ng Medina. Dahil sa kakaibang ganda nito, kaya't sinadya nating mga kapitok na doon ay magstay ng 2 araw upang ma-experience ang lahat ng kanilang ipinagmamalaki sa mga turistang tulad nila Ann. Napag-alaman din nila mula kay Mr. Andrew Pelaez kung kailan at gaano nakatagal ang Duca Bay Resort sa bayan ng Medina. Nag-start kami dito last September 1997. And it's about 14 years ago. This is Duca Bay Resort is a family corporation owned by the Pelaez clan. At present, we have 9 villas and 1 condotel and 2 dormitories. And we have 40 spacious rooms. This is one of the most popular tourist destination in Northern Mindanao po. During the construction, kinukuha namin to. Since napakalaki ng gastos namin sa sa labor, just to take off these rocks. Ginawa na namin, sinabihan namin yung architect na do something about it. Mag-design ka na lang ng na para maisama na to sa sa design sa room. Nakaka-relax na. Diba? Ganda ng view nila. So, kanilang Alam ba ninyo na there's a lot of aqua sports available in Duca Bay Resort? At sadyang nakaka-inspire ang pagtukla sa mga magagandang corals sa ilalim ng dagat. Isa ang grupo ni Mr. Eddie Yap sa nangangalaga ng mga coral reef sa Duca Bay Resort Protected Area. Kung kaya't inalam din natin kung ano ang ginagawa nila sa pangangalaga sa mga likas na yamang dagat doon. First is we have this what we call the protection of the marine protected area. We implemented the full protection of the declared marine protected area. Then second, we are enhancing the recovery of the hard corals by coral planting. Nagtatanim kayo? Nagtatanim kami ng corals. After they established the dive site, they started also the reef restoration in Duca Bay. Hindi raw naging madali sa kanila na gawin ang project na ito because of some issues. At first we have the black type. Then it did not go after a year. Then we established this module here. This module here dahil medyo elevated na siya. And we started this as a nursery. When we have the black type,
we were questioned by some expert or scientists, that's what they call themselves, that we are exploiting the wild while recovering our reef. We established our nursery by establishing the nursery concept of coral restoration. It is coming from the wild. But we have this system na kung mayroong isang colony of corals, like isang colony of corals, ito kung wild ito, nagkumuha lang kami ng 10%. 10% of the coral. Binabawasan niyo yung malalaki. Tapos nilagay namin dito sa substrate, that's what you can see in here. No? Then we found out that after 8 months, tumubo na yung corals at saka nag-aggregate na ng fish. So napunta na doon yung mga iba't ibang mga isda, nag-hover na doon. Then nakita namin at 2 years time, capable na ang corals na planted namin to become a donor coral. So after 2 years, we cloned this again and we established it in our beam type. So yan na yun. Ito na yan. Ang coral dito is coming from the nursery, from the first nursery. So dito is second generation clone na ito. Then after a year and a half, ito 2 years na kinuna namin. After year and a half, dito na rin kami kumukuha ng clone materials. Ay, nilalagay niyo. Nilalagay namin dito sa cluster naman at saka dito. So marami na ngayon. Marami na ngayon. So ngayon we have the third generation clones corals. We have about 32 species of corals already. Corals dito Sa Duca lang. So here in Duca, we are encouraging all that scuba divers to plant corals. Kapag pumupunta doon ng mga turista, ano po ang pinakikita niyo sa kanila? Actually in Duca, we have world-class dive sites. Okay. We have a natural dive sites, what you call it. This is the Paradise Garden. Then we have the Aquarium Garden, which is also a natural reef. And we have the Japanese Garden, where we put our enhancement programs. At syempre, hindi kumpleto ang adventure kung hindi masusubukan ng aking co-host ang iba pang water sports. At ang exciting at kakaibang adventure sa pag-scuba diving nila sa ilalim ng karagatan ng Duca Bay. This first time nyo po, we are kasama kami sa baba to supervise sa night kami. This is the basic part of scuba equipment, basta fan, regulators, and buoyancy control device. That's it. That is good exercise also to your legs. Jet! Mamimiss kita! Susulat ka! Papadala ko sa mga isla. Mamimiss ko talaga si Jet. Kaso, hindi ko talaga kaya eh. Mamaya na lang ako sa glass bottom ko. Ito na lang. Doon pa lang madami ng isda, lalo na siguro sa dagat. Tinuruan ako kung paano huminga, tapos yung pag may tubig ang ganito, kung paano pag-alisin. Tapos masarap na siya. Na-enjoy ko na siya.
Kukwento ko sa inyo yung una. Siguro mga 10 feet pa lang kami. Hindi ko na kaya. Sabi ko, aakyat kami. Umakyat kami kasi parang punong-puno na tubig yung ilong ko. Hindi ko na pinakuha. Nalimutan ko yung turo kung paano alisin yung tubig. Tapos, inialo-alag ako, nag-relax. Pagka-relax ko, medyo okay na. Ano ulit kami? Lusong kami. So, 33 feet na kaya ko. Ano kami doon, nag-coral planting. Tapos ay nagpakain kami ng mga isda, naglaro. Nakita ko parang ako nasa ibang mundo. Para ako nasa isang malaking aquarium. Napakaganda pala ng kalaliman o ang lalim ng ating karagatan. Nakikita mo iba't ibang uri ng mga isda at iba't ibang coral reefs doon. It's really wonderful. After ng unforgettable experience nila sa bayan ng Medina, nagtungo naman sila sa Sugbong Kugon, which is a 5th-class municipality in the province of Misamis Oriental. Sugbong Kugon is politically subdivided into 10 barangays. According to the 2000 census, it has a population of 7,362 people and 1,321 households. Exciting ang pamamasyal nila Miss Ann sa Mantianak Zoological Park sa bayan ng Sugbong Kugon. Dahil sa bukod sa ginawa nilang pagpapakain sa mga dove, at panonood sa iba't ibang uri ng hayop, dito rin unang na-experience ni Miss Ann ng pagsakay sa zipline. At super enjoy naman ang ating mga kapito. Pupunta kami ngayon dun sa laot para naman sa scuba diving at coral planting. Sama po. Okay.